Now, dito tayo sa pangatlo na magpapalago sa atin is spiritual, which is, I believe, ito ang pinakaayaw natin. Ngunit ito po ang kasama talaga, essential necessity for our spiritual growth. And it starts with the word, letter T. Sino makaka-guess? Letter T. Ano yan? Thanksgiving. Nope, hindi siya Thanksgiving. Trust in the Lord. Good, pero hindi yun ang sagot. Ayaw natin to, ayaw natin. Truth. Well, yes, totoo din, ayaw natin yung truth, pero hindi yun yung topic natin. One word lang. One word, yes, one word. Testimony. Ha? Time? Hindi rin time. Kala ko tatay. Okay. Testimony, hindi. Parang may hirap yun. Ano yung? Test, yes. Or trials. Hindi tithes. Praise God. So pag-usapan natin mga kapatid ang the benefits of trials. Okay? Ayaw nyo man o gusto, kailangan ang mga pagsubok sa buhay para tayo po ay lumago. James chapter 1. In the book of James chapter 1, verse 2, or sa Tagalog, Santiago, James 1, verse 2, My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Sa ibang translation yan po ay trials. Okay? Into diverse trials. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Pakibasa po sa Tagalog, Brother Alejandro. James. Ito na lang. Lakasan mo konti, Brother Alejandro. James chapter 1, verse 2 to verse 4. Sa mga kapatid ko, aariin yung buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa iyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At ang inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkakaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap Amen. na walang anumang kakulangan. Ayan, upang tayo ay maging sakdal, upang tayo ay maging ganap. So lahat magsabing trials. Trials. Ano ibig sabihin pag sinabing trials? Pagsubok, problema, mga stress sa buhay, mga bagay na naiirita tayo, mga bagay na naiinis tayo mga kapatid, yan po ay matatawag na trials. Sa dictionary, ang ibig sabihin ng trials, it is a test over a period of time to discover how effective or suitable something or someone is. So pag sinabi po nating trials, ito po yung mga problema, mga trahedya, mga pagsubok. Meron palang makukuhang benefit sa trials. Meron palang magagawang mabuti ito sa ating mga buhay. Now, kung titignan po natin sa Bible, hindi po sinugarcoat ng Bible. Hindi inilihim sa atin ng Bible. Malinaw po ang sabi ng Bible na lahat tayo ay daraan ng trials. Hindi po totoo na pag na kay Jesus ka na, wala ka ng trials, huwag ka na mag-alala. That is a false prophet or a false preacher. That is not the Word of God. All over the Bible, napakalinaw pong sinabi na sa buhay na ito ay punong-puno ng mga problema. Basahin natin ng Job chapter 14, verse 1. Babasahin ko sa English and then paki-prepare po sa Tagalog. Praise God. Job chapter 14, verse 1. Man that is born of a woman is of few days and full of trouble. Pakibasa po sa Tagalog. Sino ang... Ang buhay ng tao ay maikli lamang
Subalit punong-puno ng kahirapan. Ano daw ang buhay ng tao? Una? Maikli lamang. I don't think wala na sa atin dito ang buhay 100 years from now. Grabe na yon kung umabot ka ng 100 years or 150 years. Napakaikli lang po ng buhay. Many years from now, mamamatay tayo. May mga bago namang isisilang, may mga bagong henerasyon naman na darating, at mamamatay din sila, and then may bagong generation na naman. Pero maliban daw sa maikli lang ang buhay, ito daw ay punong-puno ng, anong sabi sa Tagalog? Kahirapan or mga pagsubok. Maikli na nga lang pero punong-puno pa talaga ng trials. Sabi pa ng ibang mga ngaral, nung pinanganak ka, may kakambal ka. Sabi mo sa katabi mo, alam mo ba may kakambal ka? Yan. So, baka hindi nyo alam, no? Baka isipin ni Brother Jerry, kakambal niya si Jericho Rosales. Hindi. Okay? Ang kakambal natin ay pagsubok o problema. Kahit anong edad, may problema. Bata ka, may problema ka. Binata ka na, dalaga ka na, may problema ka pa din. Nung wala kang asawa, ang daming problema. Nung nagkaasawa ka, ang dami pa ding problema. Ba? Naging tatay ka na, nanay ka na, problema pa din. Naging tito ka na, naging lolo ka na, lola ka na. Problema, tapos matatapos siya, tapos may darating na naman na isa. Then matatapos siya, may darating na naman na isa. Ganun po ang sabi ng Bible. Ibig sabihin, hindi mo na ito maiiwasan. Meron talagang problema. Meron talagang pagsubok. At kahit Christian ka, hindi ibig sabihin na wala ng pagsubok. Basahin natin ang Psalms 34, verse 19. Basahin ko sa English, then prepare po sa Tagalog. Sabi po dito, many, I want that word, many are the afflictions of the righteous. Maraming pagsubok ang mga righteous. But the Lord delivered him out of them all. Amen. Pakibasa po sa Tagalog. Marami ang kadalamhatian ng matuwid. Ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Amen. Ilan daw ang kadalamhatian ng mga matuwid? Marami. So alisin nyo sa isip nyo na, Kristiyano na ako, nagsisimba na ako, wala na tong solve na lahat ng problema ko. Hindi po yan totoo. Actually, madami ang kadalamhatian ng mga matuwid, ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya, lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon. Pero ang ganda dahil sa sunod niya na line, ang sabi doon, but the Lord delivered them out of them all. Marami man tayong pagsubok at problema, pero lahat, the Lord fight for our battles. The Lord fight for our trials. Amen? Titingnan natin si Pastora, anointed women of God, pero hindi lang natin alam, napakadaming kadalamhatian na pinagdaanan. Si Sister Annalisa ay talagang blooming palagi, laging glowing palagi, pero napakadami niya ring trials na pinagdaanan sa buhay. Wala akong alam na mature na Christian na hindi daraan ng mga kadalamhatian sa buhay. And kahit si Jesus, sinabi niya na sa mundong ito ay maraming problema. John 16 verse 33. John chapter 16 verse 33. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. Now watch anong sabi ni Jesus. In the world ye shall have tribulation. Hindi lang trials. Tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. Pakibasa po sa Tagalog. Sino pong may Tagalog? Ang mga bagay na ito ay sinalita ko na upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. Amen. Ngunit lakasan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanglibutan. Amen. Sa sanlibutan ay maraming mga tribulation. Kahit Christian ka,
Possible pa din na magkaroon ka ng karamdaman at ikaw ay mamatay sa karamdaman na yan. Kahit Christian ka, possible pa din na makaranas ka ng car accident. Possible pa din na, mga kapatid, ikaw ay mamatayan ng mahal sa buhay. Mamatayan ng loved ones. Yung father ko, may sakit siyang diabetes. Ray pa naman pangalan niya, Brother Ray. Si Pastor Ray. At nag-fasting kami, nag-pray kami, napagalingin siya ng Panginoon. Pero katabi ko siya doon sa sofa nung kanyang huling hininga, mga kapatid. Hindi siya pinagaling ng Panginoon. At yun ang pinaka masakit na naranasan ko sa buhay ko, mga kapatid, yung kamatayan po ng aking tatay. So, yung mga bagay na yon ay nagbigay ng sugat sa ating puso, mga kapatid. Which is, sinabi na yan ni Jesus, dito talaga sa sanlibutan ay maraming tribulation. Pero lakasan nyo ang inyong loob. Yun ang sabi ni Christ. Lakasan nyo ang inyong loob dahil napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Praise God. So, malinaw po, mga kapatid, no, na tayo po ay daranas ng trials. Kahit sino pang pangalanan yung Bible character, lahat yan may trials. Si Joseph, nakaranas ng trials. Si Abraham, si Job, no, lalo na, mga kapatid. Si Daniel, si Peter, si Pablo. Sino pa bang mga Bible characters na kilala nyo? Lahat po sila ay nakaranas ng problema. May iba pa nga, namatay sila dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Basahin natin ang Hebrews chapter 11, verse 36. Others had trials of cruel mockings and scourging. May iba naman imprisoned. May iba, verse 37, Hebrews 11:37, they were stoned, they were sawn asunder. Sila po ay nilagari. They were tempted, they were slain with the sword. They wandered about in sheepskin, goatskin, destitute, afflicted, tormented, of whom the world was not worthy. They wandered in deserts, in mountains, in dens, in caves of the earth. These people are righteous followers of God, but they suffered. They experienced trials in life. So that's clear in the Bible. Malinaw? Sabi ng Bible, ang buhay ng tao ay maikli at punong-puno ng pagsubok. Wala sa atin ang gusto ng trials. Wala sa atin ang nag-enjoy ng trials. Kung pwede nga, gusto natin yung buhay na wala na sanang problema. Dati iniisip natin, kung marami lang akong pera, mabilis kong masusolusyonan ang mga problema ko. Pero nung marami ka ng pera, marami rin palang problema. Mas madaming problema ang maraming pera. We are allergic to it, we want to escape it, pero ang salita ng Diyos ay tuturuan tayo ngayon na ang mga pagsubok sa buhay ay hindi po natin kaaway. Sila po, mga kapatid, ay instrumento ng ating Panginoon. They are instrument of God to teach us, to develop us, to make us stronger, mga kapatid. We know the quote na, God is more concerned with our character rather than our comfort. Mas gusto ni Lord hubugin ang iyong pagkatao kaysa yung mga comfort na gusto mo. Tayo kasi habol natin comfort. Pag tinanggal yung comfort zone, bad trip tayo. Pero doon, pag umalis ka sa comfort zone, doon ka na mumold, doon ka na shape, doon ka na di-develop, mga kapatid. Praise God. Now, balikan natin yung ating main text. James, chapter 1. Ang sabi dito ni James, Santiago, mga kapatid, ito po ang sabi niya na ang ating attitude pag tayo ay may problema. Ang sabi niya, James 1:2, my brethren, count it all joy. Can you imagine that? May pagsubok ka pero magagala ka? Sabi ni Santiago, pag ikaw ay may trials, count it as joy. Parang wala sa ayos to si James, Namatayan na ako ng mahal sa buhay. Count it all joy.
May sakit na ako na cancer, count it all joy. Namatayan ako ng loved ones, count it all joy. Hindi tayo nagre-rejoice sa trials, kundi nagre-rejoice tayo sa benefit na makukuha natin after that trials. Because I guarantee you, pag nalagpasan mo yung pagsubok na yan, lalo kang magmamatured, lalo kang titibay, lalong lalalim ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Kaya ano ang dapat na ugali natin pag may trials daw? Count it all joy. Hallelujah. This is very counterintuitive sa tinuturo ng society. Sa mundo, pag may problema ka, ay, ako yan, pakamatay ka na lang. Grabe naman yan. Kaya ano ka sa alak, inom ka ng alak. Di ba? Para makalimutan mo yung problema mo. Pero ang totoo, after mo uminom, andun pa rin eh. Yung problema, di nawala eh. Nadagdagan pa nga eh. Dahil habang umiinom ka ng alak, nagkasala ka pa. Dumarami tuloy yung problema. Pero ang sabi ng Bible, ang ugali daw natin ay dapat mag-rejoice. Kaya yun yung sabi ng kanta natin kanina, turuan mo ako, Panginoon, na magpasalamat sa mga panahon na ang hirap magpasalamat sa iyo. Count it all joy pag may mga problema at mga pagsubok. Hallelujah. And basahin natin ang Acts 14, verse 22. Dito natin mababasa na lahat ng naglilingkod sa Panginoon ay daranas ng mga tribulation. Acts 14:22. Confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. Wala dong papasok sa kaharian ng Diyos na hindi daranas sa proseso ng mga pagsubok. Enter into much tribulation. Pakibasa nga sa Tagalog, Sister Ana, ay wala ka palang boses. Sinong may Tagalog na Bible? Here, Brother Alejandro. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad. At inaaralan sila na magsipanatili sa manampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magpasok tayo sa kaharian ng Diyos. Ayan. Bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos, dadaan tayo ng maraming kapighatian. Kumbaga, pagdating natin sa langit, pawis-pawis, duguan, magaang mata, daming diranas pagsubok. Kala mo, sinuntok ni Pacquiao, magang-magaang muka, dahil ang daming problema. Pero, pagdating mo dun sa langit, masasabi mo, worth it. Amen. Lahat ng mga naranasan mong pagsubok. Amen. And then, ang sabi naman ni Peter sa 1 Peter chapter 4, verse 12. Ito napakagandang talata nito mga kapatid. Una, Pedro. 1 Peter chapter 4, verse 12. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. Pero ito na naman, yung ugali ng Christian. Verse 13, but rejoice, inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Sabi ni Pedro, wag na kayong magulat. Para nagulat ka pa na may problema. Wag ka na magulat na, ba't ganun, pastor? Ba't ko ito nararanasan? Nagpipray na ako, nagsisimba na ako. Bakit ganito? Sabi ni Pedro, wag ka nang magulat sa mga fiery trial na para bang hindi mo to alam. Sinabihan na tayo ng Diyos. Una pa lang na may mga trials. Kundi ang sabi, magalak ka sa mga trials. Dahil tayo ay nagiging kabahagi ng mga sufferings ni Christ. At pagkatapos niyan, ay umaapaw na kagalakan ang mararanasan mo. Kasi, ugali nating tao, di ba? Ang ating human psychology, saka natin na papahalagahan ang isang bagay kung ito ay inalis sa atin or nawala sa atin. Ngayon, parang hindi natin pinapansin yung tubig. No? Pag makakita tayo ng tubig, ano ba yung tubig? Tubig lang.
Dapat yung may kulay, mga soft drinks, mga juice. Pero try mo, no? 3 araw, huwag ka uminom ng tubig. At pag iinom ka na ng tubig talaga, ang sarap ng tubig. The best talaga yung tubig. Na-appreciate mo na siya, mga kapatid. At kung ikukulong ka sa kadiliman ng mahabang araw, talagang ma-appreciate mo yung ilaw. Diba? Minsan, pag may ilaw, parang normal lang. Pero pag brown out, talagang, pa yan, wala pang kuryente. Pa yan, di pa nakakabit. So, yung mga trials sa ating buhay, it help us appreciate yung salita ng Panginoon, yung kadakilaan ng Panginoon dahil sa mga pagsubok. So, balikan natin yung sabi ni James. Dito sa Book of James, mga kapatid, verse 2, James 1:2. Mga kapatid, count it all joy when you fall into diverse. Pag sinabi nating diverse, ibig sabihin yan, variety ng mga pagsubok. Iba-iba. Parang kakain ka sa Eat All You Can at merong diverse. Merong pang-American, merong Filipino, merong Chinese, Japanese, mga kapatid. So sabi dito, daranas tayo ng mga sari-saring problema. Daranas tayo ng anong mga problema? Mga panghihina, mga pinansyal na problema. Ito, parang lagi natin problema to eh. Financial problem. Betrayal ng kaibigan mo. Mararanasan natin yan. Heartbreak. Lahat. Ano pa ba? Tulungan niyo ako. Ano pang mga uri ng pagsubok? Problemang pinansyal. Aksidente. Problema sa pamilya. Problema sa emosyonal. Problemang facial. Ayan, parang di na masosolve yung problema na yan. No? Problema sa muka. Praise God. Sabi nga, how can you solve the problem if the problem is your face? No, paano di na, tanggapin mo na lang talaga yan. Kahit may Holy Ghost ka, di na mababago yan, mga kapatid. So, daranas tayo ng diverse of problems. Sabi na, diverse temptation. Pero sabi nito, meron daw itong purpose. Meron itong magandang purpose. At meron itong benefit. Lahat magsabing benefit. May benefit ang mga trials. Ano yung sabi dito? Verse 3. Knowing this, that the trying of your faith produces patience. Sino dito ang gusto magkaroon ng patience? Wala na, no? Wala na ng-amen. Kasi, ang paraan daw para magkaroon ka ng patience ay daranas ka dapat ng maraming trials. At pag nakaranas ka, Brother Alejandro, ng maraming trials, tapos pag may maliit na problema na lang, tinatawanan mo na lang eh. Yung mga tao sa paligid mo, grabe ka, Alejandro, na-bless kami sa'yo. Hindi ka man lang natinag o natupi, talagang kasmile ka kahit may problema. Hindi nila alam, ang dami mo nang naranasan noon. It produces patience. Or, sa ibang translation, endurance. The fire in your life is not a random fire. It's not accidental fire. They are the refining fire. Refining fire. Ang mga trials na dumating sa ating buhay, they did not come to destroy our faith, but they came to develop our faith. Diyan tayo tumitibay, diyan tayo lumalalim, diyan tayo natututo, diyan nagiging tunay ang ating paglilingkod sa Panginoon. Yung word dito na trying, no, it's dokimion, na ang ibig sabihin ay yung sinasala na ginto sa apoy. Na pag nilagay mo ang ginto sa apoy, lalong kumikinang, mga kapatid, yung ginto. At nagpo-produce ito ng endurance. So the trials stretch your faith like a muscle, and like any muscle under tension, it grows stronger. So yung mga malalaking muscle, pakita nga, malalaking muscle. Ako, ang liit ng muscle ko. Mukhang Brother Eric, mukhang maskulado to, mukhang member ng WWE ata to noon. No, pero yung mga malalaking katawan, di ba? Paano nila na-develop yun? Merong mga trials ng lifting weights and
Pawis-pawis. Mga ganun pa yung mukha, di ba mga kapatid? Pero kita mo, yung development ng muscle is nade-develop sa resistance. Nade-develop sa mga mabibigat. Walang nade-develop na muscle na unan yung binubuhat niya, tapos pawis-pawis pa siya. Di ba? It takes resistance para mag-develop yung faith mo. So, kung may problema ka ngayon, mga kapatid, pagsubok, part yan ng spiritual growth. Diyan ka lalago. Diyan ka titibay, mga kapatid. Yang mga trials sa ating buhay. Praise God. And then ang sabi dito, verse 4, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect. Now, we know, ibig sabihin ng perfect dito is not yung perfect na hindi nagkakasala, hindi nagkakamali, because nobody is perfect. But the word perfect sa Bible, ang ibig sabihin yan, lagi niyong tandaan, pag mabasa niyo yung sasabihin ni Jesus na, let us go into perfection, or be ye perfect like your Father in heaven is perfect, pag sinabing perfect sa Bible, ang ibig sabihin lang po niyan ay matured. Okay? Ano daw ang nade-develop ng trials sa ating buhay? Maturity. Okay? Tayo ay nagiging matured. Bakit ang mga bata ay hindi nagmamature? Hindi pa sila mature? Wala pa naman sila masyadong napagdaanan ng problema, no? At pagsubok sa buhay. But the trials of our life will give us maturity, mga kapatid. Praise God. Ang trials ay hindi po accidental interruption, but they are the very vehicle by which God produces it. So, kung tayo po mga kapatid ay meron pong trials, yakapin lang natin ang trials. Yakapin lang natin ang problema dahil tayo po ay magiging matured. Sabi pa nga sa isang AMF conference na sinabi ng pastor, yakapin mo ang iyong problema. Pag uwi, yakap-yakap nilang mga asawa nila, mga kapatid. Ba't ang hipit ng yakap mo, sweet mo ah? Sabi kasi ng pastor, yakapin mo ang iyong problema. Praise God. So diyan tayo mga kapatid, no, nagmamature sa mga trials. Ang goal ng trials ay hindi para mabackslide ka, hindi para wasakin ka, hindi para sirain ka. Ang goal ng trials ay instrument ni Lord para ikaw ay mag-matured. Ngayon siguro pag kinakanta natin yung God is so good to me. Yes, He is so good to me. More than this world could be. God is so good to me. I can't complain. Ngayon, parang wala pa yan eh. Pero pag mamatayan ka na ng asawa, o kaya mamatayan ka ng anak, tas kantahin yan sa church, talagang basag-basag yung puso mo, mga kapatid. It is the trials in our life that makes us see how we need God in our life. Mali man ako, pero isa sa prayer ko sa AOC na ang bawat isa ay makaranas ng trials. Dahil dyan tayo lalago. Dyan tayo titibay. Lahat ng sinisigaw ni pastor dito, lahat ng sinishare sa inyo, magiging makabuluhan na yan pag humarap na kayo ng totoong mga pagsubok at mga trials sa buhay. At doon sa mga panahon na yun, no, hinang-hina ka, walang-wala ka, doon ka kakapit sa salita ng Panginoon. At iiyak at tatawag sa Panginoon. And by the way, trials also humble us. Minsan masyado na kasi tayong overconfident. Yung aking bishop, si Pastor Cesar, lagi niyang sinasabi sa akin, huwag ka talaga magkampiyansa, huwag ka magkampiyansa. Parang Bisaya pa yung huwag ka talagang magkampante sa iyong buhay. So yung mga pagsubok, nire-remind tayo na tao lang tayo, mahina tayo, kailangan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. So, pag tayo po ay may trials, hinuhubog tayo ng Panginoon na maging katulad niya. And He often does His deepest work in your darkest days. Yung greatest work ni Lord sa buhay mo
ay nangyayari sa pinakamadilim, pinakamahirap na araw ng iyong buhay. And sometimes, yung problema mo ngayon, pag nalagpasan mo yan, in the future, meron kang makakausap na tao na dumanas ng problema, parang naranasan mo dati. At ikaw na ngayon ang magaling magpayo. Ang galing na mag-advise eh. Alam mo, ito masasabi ko. Ganun. Kasi, naranasan mo na yun eh. Mas kaya mong makapag-encourage sa iba dahil naranasan mo na ang naranasan niya. So yun ang purpose bakit tayo may mga trials. Gagamitin niya ni Lord na maging testimony at maging tulong sa future ng mga tao na daranas ng problema na dinanas mo. Praise God. So kung gusto natin lumago spiritual, ano yung una? Letter P? Prayer, Bible reading, and the trials in life. So dito na tayo sa, malapit nang matapos. Ano ang ating gagawin pag meron pong trials? Now, normal, pag may pagsubok tayo sa buhay, ano ang madalas nating tanong kay Lord? Lord, bakit ako? Nagiging, paniki eh. Ba't ako? Ba't ako, Lord? Dapat si Jerry na lang nakaranas nito. Ba't sa akin mo to binigay? Dapat si Brother Israel na lang. Bakit ako pa talaga, Lord? Bilyon ng tao sa mundo ako na pagtripan mo, ha? Galing mo, ha? Huwag mong tanungin kay Lord, why me, Lord? Kundi ang tanungin mo, what are you teaching, Lord? Ano ang tinuturo mo sa akin, Lord? Bakit ko to naranasan? What are you teaching me? Ano ang tinuturo mo sa akin? Bakit ako ang nakaranas ng ganitong pagsubok? Romans 8:28, basahin natin. And we know that all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. Hallelujah. Meron akong preaching dati na ang title ko ay Kaya Pala. Yun yung title ng preaching ko. Kaya Pala. And dahil ang point ng message ko is marami tayong mga katanungan sa Diyos pag may problema. Why, Lord? Why, Lord? Why, Lord? Why? Pero after a few years, kaya pala. Kaya pala, Lord. Kung hindi ko naranasan to, baka hindi ako naging Kristiyano eh. Aminin natin, marami sa atin na yung trahedya ang naging turning point. Kaya nakakilala tayo sa Diyos. The tragedy became the turning point. Kaya natin natagpuan, mga kapatid, ang biyaya ng ating Panginoon. Praise God. So, maaaring may problema tayo ngayon na hindi natin alam anong sagot. But believe me, kapit lang. Pagdating sa sunod na araw, sasabihin mo, kaya pala. Kaya kung mapapansin nyo, lahat ng nangyari sa buhay mo ay connect sa sitwasyon mo ngayon. Kaya mong sabihin, kaya pala na-meet ko to. Kasi mamimit ko siya sa kanya. At nung na-meet ko siya, na-meet ko to. At na-meet ko siya, nakapunta tuloy ako dito. Napunta ako dito. Karating tuloy ako ng New Zealand. Tapos, kaya pala na-meet ko siya kasi sa New Zealand. Makikita mo lahat ay connect. Walang aksidente. Because the Bible says, everything works for good. Hindi sinabing everything will be good, but it will be for your good. Para sa iyong ikabubuti. Hindi sinabing lahat ng bagay ay mabuti, kundi sinabing lahat ng nangyayari sa iyo ay para sa iyong ikabubuti. Galit na galit ka kasi yung in-applyan mong trabaho, di ka tinanggap. Lord, bakit gano'n? Nag-pray naman ako. Pero yun pala, ay may mas nahanda ang Panginoon sa iyong mas magandang trabaho para sa iyong ikabubuti. Naalala ko yung laging kwento, mga kapatid, ng isang missionary na one time sila po ay nagdi-deer hunting at accidentally ang nabaril ay yung daliri niya, mga kapatid, at naputol yung kanyang daliri. Tapos sabi ng mga membro sa kanya, God is good, pastor. God is good. Eh di buwisit pastor. God is good. Putol na yung daliri niya, mga kapatid, na inis siya. Bakit Lord, bakit pa ito nangyari sa akin?
And then it turns out na habang nasa bundok siya, may nakasalubong siyang mga kanibal. Yung mga nasa bundok na mga tribo na kumakain ng mga tao, mga kapatid. So nung hinuli siya, mga kapatid, tinali na siya, nilagay na siya sa kahoy at gagawin na siyang lechon. Present na siya dun sa hari ng mga kanibal at kakainin sila. Yun pala, sa kanilang tribo, meron silang belief na hindi sila pwedeng kumain ng putol, yung anumang part ng katawan. So, nung nakita na putol yung daliri niya, mga kapatid, pinalaya siya. At hindi na siya kinain ng mga kanibal. So, God is good, mga kapatid. Mabuti ang Panginoon. Hindi mo alam na akala mo, pain yon, akala mo, tinakwil ka ng Diyos, yun pala, prinotektahan ka ng ating Panginoon, mga kapatid. Sinabi ko nga dati sa preaching ko na minsan nalulungkot tayo na may mga kaibigan tayong iniwan tayo, tinakwil tayo, ni-reject tayo, yun pala, may nakita ang Diyos na sinisiraan ka pala ng mga kaibigan mo na yun. Gumawa pala yun ng group chat, ikaw pala ang pinagtatawanan. So akala mo, rejection yun, yun pala protection yun ng ating Panginoon. So ang gusto ni Lord na attitude natin, sa bawat trials, count it all joy. Because it is all for our good. So una is, tanungin natin ang Panginoon, Lord, anong tinuturo mo sa akin? Dahil kung patience, Lord, uubos na yung patience ko, Panginoon. Turuan mo ko, Lord. Pangalawa is to trust the process. Wala talagang process na madali. Lahat ng proseso ay masakit. Lahat ng proseso ay mahirap. Pero pag nalagpasan mo yung process, doon nagkakaroon ng value. Actually, yung mga mamahaling bagay, kaya sila mahal dahil grabe yung proseso niyan bago ginawa yan. Kaya sila nagiging mahal. Yung mga mura, yung mga instant, yung madalian. Pero yung pahirapan na ginagawa, mahal ang value niyan dahil katakot-takot na proseso ang pinagdaanan niyan. So it adds value to your life dahil sa mga proseso. Laging kwento ng nanay ko yan eh. Ewan ko saan nakukuha ni nanay yung kwento ng mga ganyan. Yung isang kahoy na sinabi niya sa master niya, gamitin mo ako, master. Ayoko na, hindi mo ako pinapansin. Gamitin mo ako. Sabi daw ng kahoy. Mamaya-maya, gusto mo magpagamit ha? Kumuha ng martilyo, kumuha ng lagari. Aray, master! Aray, aray! Di ba? Gusto mo magpagamit, gusto mo magamit. Tiniis niya lahat ng sakit na yon hanggang naging mamahalin siyang furniture. Nagkaroon siya ng price. At bakit siya nagkaroon ng value? Dahil merong process na pinagdaanan. So may iba sa atin, madaling sumigaw eh, Lord, gamitin mo ako, Lord, gamitin mo ako. Pero pag nandyan na sa process, ayoko na, Lord, ayoko. Joke lang yun. Praise God. So trust the process. Pero pag meron tayong mga problema. So I encourage po ang bawat isang mga kapatid to remind you na ang bawat trials ay for our refining, for our development, for the strengthening of our faith. Pag may trials sa buhay, don't waste your trials. Learn from your trials. Dahil ito na ang maganda. James chapter 1 verse 12. Basahin natin as we close. Sabi dito, ano daw ang mangyayari pag nalagpasan natin ang trials? James 1:12. Blessed is the man that endureth trials or temptation. Dahil pag yan ay kanyang nalagpasan, he shall receive the crown of life, which the Lord had promised to them that love Him. Tatay, pwede pakibasa, tay? Gusto ko yung boses mo eh. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisibig sa kanya. Praise God. May pangako ang Panginoon na alin? Crown of life. Sa lahat ng malalagpasan ang mga trials, they shall receive the crown of life. So, we will pray mga kapatid tonight, kung ano man ang mga trials ng bawat isa,
nabigyan tayo ng Panginoon ng tamang ugali sa ating trials at ating matutunan kung ano ang tinuturo ng Panginoon sa kalagitnaan ng ating mga problema. Panginoon, salamat o Diyos sa iyong mga salita. Gaya ni Job na nawalan ng lahat ng negosyo, namatay lahat ng kanyang mga anak, sarili niyang asawa ay tinakwil siya. Pero sa kabila ng trials na yon ay sinabi niya, "Blessed be the name of the Lord." Turuan mo kami, Lord, na maging thankful, mag-rejoice, magtiwala sa iyo sa kalagitnaan ng mga proseso sa buhay. Turuan mo kami, Panginoon, O Lord, na mag-mature sa kabila ng mga trials at mga pain in our life. Turuan mo kami, Lord God, na through the trials, Panginoon, lalong ma-develop, lalong mag-mature, lalong titibay, Panginoon, ng bawat isa. Lord, I pray kung meron mang kapatiran dito na may binibit-bit na napakabigat na problema, Lord, I pray, yakapin mo siya at ipaunawa mo na hindi siya nag-iisa dahil nandyan ka, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Lord, maraming mga nangyayari sa buhay namin na sa ngayon di namin maintindihan bakit ito nangyayari. But we trust you, we trust your wisdom, at nagpapasakop kami sa iyong kadakilaan. Naniniwala kami na after ng trials ay lalo kaming magbo-blossom, lalo kaming magsha-shine, lalo kaming mag-grow, lalo kaming titibay sa aming pananampalataya. May all the praise and the glory belongs to you. Even in our trials, may we glorify you. In Jesus' name, amen. Amen.